Dahil naghihinala ang mga masasamang taong sinusubaybayan ng mga bida sa kabilang kwarto na baka daw hindi naman sila mag-asawa at maaaring mga pulis ang mga ito ay gumawa ng pagkilos ang lalaki upang mawala ang kanilang hinala at ginamit niya ang kanyang pasmadong kamay sa paghimas na minaanapan niya kay Mang Kanor upang marinig sa kabilang kwarto ang alulong ng babae. Sa isip ng babae ay hindi pa niya nararanasan ang bagay na yun, ngunit para daw sa kanilang investigation ay gagawin niya ang dapat gawin at ilalakas niya ang kanyang alulong upang marinig ng mga suspect. Dumating na ang bidang lalaki sa kanilang bahay at bumungad naman sa kanya ang bidang babae na kapwa niya rin pulis na may malulusog na pakwan na dala-dala at malabitukang manok ng atimonan ang kurba ng pangangatawan. Hinila ng babae ang lalaki dahil wag na wag daw siyang tatawaging senpai nito at biglang lumabas ang kanilang kapitbahay na lalaki na siyang kanilang binabantayan kung kaya't ang dalawa ay nagpapanggap na mag-asawa. Pinaliwanag ng babae na sila ay mag-asawa para sa investigation na kanilang ginagawa at doon ay sinabi ng lalaki na napakagaling daw umarte ng bidang babae. Wika naman ng babae ay natural lamang daw yun bilang sila ay isang agent kung kaya't sagot naman ng lalaki ay gagawin niya daw ang lahat upang maging kasing galing ng bidang babae. Namamanga ang lalaki dahil ang bidang babae ang nakakita ng apartment na yun kung saan pinaglulunggaan nito ng mga nagtutulak at nagulat rin daw siya kung paano daw pumayag ang jowa ng babae sapagkat 3 buwan na silang naninirahan doon. Subalit sa isip ng babae ay nagsinungaling lamang siya na siya ay may jowa na. Biglang nagsalita ang mga suspect sa kabilang kwarto na siyang pinakinggan naman ng dalawa at kanilang pinag-uusapan ang gagawin nilang operation sa susunod na 3 araw. Bigla din nilang pinag-usapan ang tungkol sa ating mga bida sapagkat nagtataka daw sila dahil mag-asawa naman daw ang mga ito pero ni minsan ay hindi sila nakarinig ng kahit isang alulong man lamang. Kaya naman naisip ng dalawang suspect na baka daw nagpapanggap lamang ang ating mga bida bilang sila ay mag-asawa kung kaya't upang mawala ang hinala ng mga suspect ay gumawa ng pagkilos ang lalaki at niyakap ang bidang babae. Wow. Wika ng lalaki ay kailangan lamang nilang gawin ng bagay na yun alang-alang sa kanilang misyon kung kaya't iparinig daw ng bidang babae ang kanyang alulong sa mga suspect para mawala ang kanilang hinala. Ginamit ng lalaki ang kanyang naglalakihang kamay na medyo magaspang pa upang mapaalulong ang babae. Kaya naman ang babae ay sumang-ayon sa plano ng lalaki alang-alang sa kanilang misyon. Nakikinig ang dalawang suspect sa kabilang dingding sa alulong na ginagawa ng babae. Subalit hindi pa raw sila sigurado kung hindi nga ba mga pulis ito, kaya naman sinabi ng lalaki na kailangan daw mas lakasan pa ng babae ang kanyang alulong na ginagawa. Sa isip ng babae ay paano naman daw niya gagawin ang bagay na yon kung kaya't ang lalaki ay kinain ang malalaking pakwan nito na sobra talaga niyang kinaalulong. Subalit wika muli ng dalawang suspect ay kulang pa rin daw yon at hindi masyadong nakaka-excite, kaya naman ang bidang lalaki ay dinukot ang perlas ng silanganan upang mas mapaalulong ang bidang babae. Napansin ng dalawa na biglang nagbago ang himig na kinakanta ng babae at maya-maya lamang ay biglang naarok ng babae ang pinakamataas na langit sa mundong ibabaw. Pagkatapos nun ay sinabi ng bidang lalaki na nagtataglay ng magandang boses ang babae, subalit mukhang nakagawa daw siya ng kasalanan sa jowa ng babae, pero sagot naman ng babae ay para lamang sa trabaho ang kanilang ginagawa. Kaya naman halina't panoorin natin ang dalawang secret agent na may secret mission upang huliin ang masasamang tao sa mundo. At siguradong magugustuhan mo ito kaibigan dahil matutuwa, mae-excite, mababasa at mabubuhay talaga si Junjun kapag napanood mo na ito. Kaya naman mag-follow lamang sa aking page para sa mga ganitong anime recap and see you to my next video. Goodbye!